Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa komento ni ka-crypto dito na may kaugnayan po dito sa nagaganap na Binance banning dito sa ating bansa, dito po sa Pilipinas. Yan, ang sabi niya rito ay ayan, meron daw po siyang katanungan at sabi niya rito ay meron daw po siyang Binance account gamit po ang kanyang mobile number dito sa Pilipinas. Kaya yan po yung kanyang ginagamit na pang-access dito kay Binance. Ngunit siya po ay nasa abroad. Siya po ay naninirahan at nagtatrabaho ngayon sa ibang bansa. Ngayon ang tanong niya rito ay magagamit pa rin nga ba niya itong si Binance kahit siya ay nasa abroad ngayon. Kaya ayan ang masasabi ko dito ay oo naman, magagamit mo pa rin si Binance. At yan, ipapaliwanag ko po ang dahilan kung bakit. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang aking paliwanag dito kung bakit ko nasabi na yan, kung ikaw ay nasa ibang bansa ay pwede mo pa rin gamitin itong si Binance. Kasi itong si Binance ay hindi pa naman po naglalabas ng formal na ipinagbabawal ang mga Filipino users. Ang problema rito ay kung pag naglabas po ng announcement itong si Binance na bawal ang mga Filipino users. Kaya yan, dyan po tayo magkakaroon ng problema. Ngayon, kung pag ikaw po ay nasa ibang bansa, tapos yan, ang ginamit mo po sa pag-KYC ng iyong account, yan po ay ang Know Your Customer. Talagang kailangan daw po yan na proseso para magkaroon ka ng verified account. Kung pag hindi ka po dadaan sa KYC ay hindi mo talaga magagamit yung full features ng platform na ito. Kaya kailangan mo pong dumaan sa KYC. At ang pinaka-importante po rito, napakadali lamang po mag-KYC dito kay Binance. Ang ipro-provide mo lamang po ay yung ID mo lamang. Siyempre, nandyan po yung sa ID mo ay nakalagay po dyan yung address mo kung saan ka nakatira, kung saan bansa ka nakatira. Ayan. Kung ano yung residency mo. At ngayon, kung pag ang ginamit mo ay ang Philippine ID mo, yan, kung saan ay nakasaad ay dito ka naka-reside sa bansang Pilipinas. Ngayon, kapag nangyari na itong si Binance ay sumang-ayon na ipagbawalan ang mga Filipino users na gumamit sa kanyang platform, ayan po yung kanilang magiging basihan para ipagbawal na gumamit ang mga Filipino users dito kay Binance. At talagang kahit saang bansa ka, yan, basta yung sinubmit mo na ID mo na ginamit mo sa pang-verify sa iyong account ay dito sa Pilipinas ay ayan, hindi mo po automatic po na mailalak ang account mo or isasara mismo ni Binance yan. Pero sa ngayon ay hindi pa naman po bawal ang mga Filipino users dito kay Binance. Yung tanging naglabas lamang po ng pahayag na bawal gamitin si Binance ay dito sa yung Philippine SEC dito po sa Pilipinas. Kaya yung tanging nagagawa lamang po nila ay ang i-block yung ating mga connection, yung internet connection po natin dito sa website ni Binance at maging yung kanilang mga applications. Kaya ayan, kinausap po nila yung mga ISP. Yan po yung mga internet service providers. Siyempre, nandyan si PLDT, nandyan si Globe, nandyan si Converge, at kung ano-ano pa dyan, marami pa tayong iba na mga hindi pa kilalang mga ISPs or Internet Service Providers. Yan po ang ginagawa ngayon ng mga NTC. Yan, yung NTC naman po ang gumagawa niyan, hindi po ang SEC. Si SEC ay inuutusan lamang po itong si NTC kasi wala naman po talagang hindi naman po talaga sakop ni SEC ang mga
telecommunications o yung mga internet connections. Si NTC ang may hawak niyan. Kaya yan, inutusan ng Philippine SAC itong si NTC na kanilang bigyan ng order ang lahat ng mga ISPs na ISP na i-block ang access dito kay Binance. At yan na nga po, nag-uumpisa na yan, nagsisimula na yan. At yan, nararamdaman na po ng iba. Pero sa iba na gumagamit ng ibang mga ISPs or Internet Service Provider, ay darating din yung inyong chances na kayo ay na hindi na po ninyo ma-access itong si Binance. At yan po ay dito sa Pilipinas. Ngayon sa ibang bansa ay parang iba po yung gamit ninyong internet service provider. Siyempre, nasa ibang bansa kung ano yung mga internet service provider ninyo dyan, ay siyempre hindi block itong si Binance. Accessible yan. Maliban na lamang kung kayo ay nasa bansa na bawal na rin itong si Binance. Kasi meron din pong mga bansa na ipinagbabawal talaga itong si Binance. Kaya kung pag i-access na rin po ninyo itong si Binance, ay wala, hindi po ninyo ma-access ang kanyang platform. Kaya yan, pero kung pag kayo po ay nasa bansa na pwede, ayan, or lalong-lalo na yung mga bansa na talagang legit ang operasyon ni Binance, ay ayan, wala pong problema. Ma-access po ninyo itong si Binance. Kaya yan lamang po yung aking paliwanag dito para kay Crypto. Magagamit mo pa rin po itong si Binance maski ikaw ay nasa ibang bansa, kasi kay Binance ay hindi pa naman po bawal or hindi pa naman po ipinagbabawal ni Binance ang mga Filipino users na gamitin ang kanyang platform. Magkakaroon lamang po talaga tayo ng malaking problema kapag si Binance ay kumampi dito kay Philippine SEC na pagbawalan ang mga Filipino users na gamitin ang kanilang platform. Ngayon ay meron pa tayong isang komento rito. Ayan, halos ganyan na rin po yung kanyang katanungan dito. Ayan, kapag nasa abroad ay affected ba yung Binance account ko kahit dito ako nag-create ng account ng Binance? Ayan, para sa mga yung IP address lang nga ba na nasa Pilipinas. Kaya yan, yung kanyang unang tanong ay kapag ikaw ay nasa ibang bansa tapos diyan ka nag-create ng account mo, yung pinaka-importante pa rin dito ay yung ginamit mo na information or yung ID mo, yan na ginamit mo sa pag-verify ng iyong account. Kaya ayan, kung pag gumamit ka po ng ID gaya ng sinabi ko kanina na ID mo dito sa Pilipinas, ay parang gumawa ka na rin ng Binance account kung saan ay nandito ka sa Pilipinas. Parang ganyan na rin po. Pero yung ngayon, yung issue po ngayon ay yung tungkol po sa mga internet service providers po. Ayan, dito sa Pilipinas. Yan po yung issue ngayon. Yan po yung yung mga lahat po ng mga internet service providers dito ngayon ay inuumpisan po nila ang pagbablock dito sa website ni Binance. Kaya kung pag ikaw ay nasa ibang bansa, ay hindi ka po apektado kasi iba po ang ginagamit ninyong internet service provider. Kaya gaya na rin po ng aking sinabi kanina, ay ayan nga, kung ang pre-provide mong ID sa pag-verify dito sa iyong account kay Binance ay ayan dito sa Pilipinas, at kung sakaling itong si Binance ay sumang-ayon yan na pagbawalan ang mga Filipino users na gumamit ng Binance platform, yan ang kanilang Binance platform, ay yan na ang katapusan ng mga Filipino users dito kay Binance. Pero sa ngayon ay wala pa naman. Ayan, ligtas pa rin po tayo sa paggamit kay Binance, at marami po tayong lusot dyan. Ayan, sa mga ISP or internet service providers na gamit natin. Marami pang lusot dyan. At sa tingin ko ay alam naman po siguro ninyo ang kung paano gawin yan. Napakasimple lamang po. Kaya ayan, kasi habang hindi pa si Binance mismo ang nagbabawal or pinagbabawal ng mga Filipino users, ay marami pang paraan para ma-access ang ating account. Kaya talagang yung malaking issue lang talaga or malaking problema natin ay kung pag si Binance na mismo
ang naglabas ng pahayag or statement na lahat ng mga Filipino users ay bawal na gamitin ang Binance. Kaya ayan. Ngayon para sa mga nasa abroad ay ayan, pwedeng gumawa na lamang po kayo ulit ng inyong account tapos gamitin po ninyo yung inyong ID. Yan mula sa bansang kung saan po kayo nakatira ngayon or kung saan po kayo residente ngayon. Yun na lamang pong gamitin nyo at wag po yung ID niyo dito sa Pilipinas. Kaya maski Filipino users kayo, pero yung ID naman po ninyo na ginamit mo po ninyo sa pag-KYC ninyo ay sa bansa. Ayan, diyan sa ibang bansa, hindi dito sa Pilipinas. Ay ayan, wala pong problema. Ayan, walang problema. Yung problema lamang po ay yung mga Filipino users yan na nandito talaga sa Pilipinas. Yan, mga Filipino users na gumagamit dito sa Pilipinas. Pero yung problema kasi sa ibang mga Filipino users na nasa ibang bansa ay yung ginamit nila na ID sa pag-verify ay yung dito sa Pilipinas ay syempre mapagkakamalan yan ni Binance na kayo ay nandito sa Pilipinas. Kaya kung sakaling ayan po ulit, kung sakaling si Binance ay yan na nga naglabas ng sila na mismo ang naglabas ng statement na bawal na ang Filipino users ay mas magandang yan yung sinabi ko kanina na lamang ang inyong gagawin. At yan, magagamit pa rin po ninyo si Binance. Yan, pero syempre, yung mga nandito sa Pilipinas ay talagang wala na. Yan, basta si Binance ang nagsabi na wala na. Bawal na ang Filipino users. At yan na po ang katapusan ng mga Filipino users dito kay Binance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.